Philippine voters. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang lalaking kunwari nag-aalok ng trabaho, pero pinagsasamantalahan lang umano ang mga recruit. Bahagi ng umano'y modus ang pagdala sa kanila sa isang apartel at pagbabantaang papatayin kung hindi gagawa ng maseselang bagay habang binibidyuhan. Mismong cellphone ng biktima ang ginagamit bago tangayin para ipatubos. Kung hindi, ikakalat umano ang video. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ang puso, lumalaban kami ng batas. Grabe ginawa kong perwisyo sa akin. Ganun na lang ang iyak ng babaeng ito na makita sa tanggapan ng District Special Operations Unit ng Northern Police District ang umano'y gumahasa sa kanya. Atensyon na talaga. Pasensya, may magagawa ko yung pasensya ko. Ito na nga, magpapagbabayaran ko na yung... Walang magagawa yung pasensya mo, kuya. Grabe yung perwisyo ginawa mo. Ang tigas ng mukha mo. Sobrang tigas. Yung pasensya mo, kainin mo yung pasensya mo. Hindi ko tanggapin yan. At pagdusahan na yung gusto mo eh. Patay ka na lang sana eh. Sumbong ng biktima, nagpakilala mo ng agent ang suspect na nag-alok ng trabaho na may kitang 10 to 50,000 pesos kada racket. At nang makipagkita siya sa suspect nitong Lunes, nagulat siya na dinala siya sa isang hotel. Pinagawa niya po ako ng video ko. Masela na ang pinagawa una pa lang, pero hindi pa nakontento ang suspect na gusto rin daw ng video na may ginagawa sila ng biktima. Sabi anya ng suspect, para walang problema ay cellphone ng biktima ang ipinang video. Nanginginig ang biktima dahil sa takot pero wala raw siyang nagawa. Sabi niya, pag di mo ito ginawa, hindi ka makakalabas dito. Tapos pinagbantaan niya na po yung buhay ko. Yung time na yun, syempre inisip ko rin po yung anak ko. Matapos ito, kinuha ng suspect ang kanyang cellphone at mabilis na tumakas. Ayon sa NPD-DSOU, matagal na nilang hinahanap ang suspect. Matapos silang makatanggap ng maraming sumbong hinggil sa lalaking ganun din daw ang modus. Nagpipretendo yan na babae through social media. And then minimit niya nagre-represent po siya as parang middleman or representative or agent po. Panakot din nila ng suspect ang mga video na nasa cellphone ng kanyang mga biktima. Pag hindi nagbigay yun ng pera, ipopost niya yung mga yung mga malalaswan litrato o kanyang bidyong ginawa. Meron daw nga nag-suicide na rin dahil sa mga pananakot at saka pagbabanta. The serial rapist. Napakarami niya hong biniktima, ma'am, within our AOR, also the same mo sa Quezon City, sa Valenzuela, sa sa Tondo, sa Malate. Nahuli lang ang suspect matapos ma-entrap dahil sa sumbong ng isa pang biktima na nakuhanan din ng cellphone. Pinatutubos ito ng suspect sa halagang 5,000 pesos kung ayaw raw ng biktimang ma-post ang masiselang litrato nito. Nahack niya na po lahat, lahat ng social media ko. Sinachat niya na po yung papa ko na kapag hindi ka nagbigay, malilikto sa school nila. Sa cellphone ng biktima, nakontak ng suspect ang mga kaibigan ng biktima na ginawan din daw ng nasabing modus. 3 kaibigan niya ang nabiktima. Nagpakilala siya as me po. Tapos ang sabi niya is may racket nga daw po, ganito, ganyan. Sasampahan ng patong-patong na reklamo ang suspect, kabilang ang rape at robbery extortion. Nanakawan ko po sila. Nakawan? Nung cellphone po. Ano pa po? Hinak ko po yung mga Facebook. Yung algasyon ng rage. Tahimik na lang po muna ako dun, ma'am. Nananawagan ang otoridad sa iba pang posibleng na biktima rin daw ng suspect na agad dumulog sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kabi-kabila ang mga binansagang Black Friday protest kontra umano'y korupsyon sa flood control projects. May nag-walkout na mga estudyante sa isang universidad habang sa Senado, pinagbabato ng itlog ang mukha sa tarpaulin ng 2 senador na kumubra umano ng kickback sa mga projects.
Nakatutok live si Chino Gaston. Mel, isa lamang ang kilos protesta na nangyayari ngayon malapit dito sa EDSA Shrine sa mga tinaguriang Black Friday protests laban sa katiwalian sa gobyerno kaugnay ng mga flood control projects na ikinasa ngayong araw. Dito malapit sa EDSA Shrine kanina nakasuot ng itim ang mga dumalo sa rally na kumukondena sa umano'y sabwatan ng ehekutibo at kongreso sa umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Mga opisyal ng gobyerno! Ganito ang tagpo kanina sa ikinasang kilos protesta laban sa flood control scam ng grupong ito sa harap ng Senado. Nagsihiga sila sa kalsada para ipakita ang realidad na marami ang nalulunod sa baha. Nananawagan din ng grupo na maging tunay na independent ang binuong Investigation Commission ng Pangulo. Sa isang punto, ang dala nilang tarpaulin na may mukha ni na Senador Joel Villanueva at Senador Jinggoy Estrada pinagbabato ng itlog at pinagsisipa ng mga ralista. Matatanda ang dinukoy ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez, sina Estrada at Villanueva na kumikickback umano sa mga flood control project sa Bulacan. Sinusubukan naming makuha ang panig ng dalawang senador sa nangyari sa rally. Pero nauna na nilang pinabulaanan ng aligasyong sangkot sila sa anomalya. Bit-bit ng mga placards nag-walk out ng mga estudyante ng iba't ibang colleges sa UP Diliman para sa university-wide Black Friday protest. Karamihan sa kanila nakasuot ng itim. Naglabas sila ng hinaing para panagutin ang mga sangkot sa korupsyon, lalo sa umano'y sabwatan sa flood control projects. Anila, huwag maliitin ng mga politiko ang boses ng kabataang Pilipino. Suportado naman daw ni UP President Angelo Jimenez ang pagpapakita ng outrage ng publiko sa mapayapang paraan. Alinsunod daw ito sa freedom of expression. Sa Antipolo Rizal, ilang katao rin ang nagkasa ng Black Friday protest. Panawagan nila na buwagin ang political dynasty at ang paglaban sa pagnanakaw ng buwis. May mga nakadeploy ring mga pulisya sa lugar para magbantay sa sitwasyon doon. May pinapanigan kami ang interes ng ating bayan, ang interes ng masa, pero sa Marcos, sa Duterte, wala kaming pinapanigan dahil parehong akusado sa korupsyon. Mel, git ng mga grupong nagkasa ng mga kilos protesta ngayong araw, panimulang hakbang pa lamang ito sa mas mahabang kampanya ng pananagutan sa gobyerno kaugnay sa mga flood control projects at pag-iipon din daw ito ng suporta para sa mas malaking pag-itipon sa September 21. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Kabi-kabila ang mga binansagang Black Friday protest kontra umano'y korupsyon sa flood control projects. May nag-walk out na mga estudyante sa isang universidad habang sa Senado pinagbabato ng itlog ang mukha sa tarpaulin ng dalawang senador na kumubra umano ng kickback sa mga projects. Nakatutok live si Chino Gaston. Mel, isa lamang ang kilos protesta na nangyayari ngayon malapit dito sa EDSA Shrine sa mga tinaguriang Black Friday protests laban sa katiwalian sa gobyerno kaugnay ng mga flood control projects na ikinasa ngayong araw. Dito malapit sa EDSA Shrine kanina nakasuot ng itim ang mga dumalo sa rally na kumukondena sa umano'y sabwatan ng ehekutibo at kongreso sa umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Mga opisyal ng gobyerno! Ganito ang tagpo kanina sa ikinasang kilos protesta laban sa flood control scam ng grupong ito sa harap ng Senado. Nagsihiga sila sa kalsada para ipakita ang realidad na marami ang nalulunod sa baha. Nananawagan din ng grupo na maging tunay na independent ang binuong Investigation Commission ng Pangulo. Sa isang punto, ang dala nilang tarpaulin na may mukha ni na Senador Joel Villanueva at Senador Jinggoy Estrada pinagbabato ng itlog at pinagsisipa ng mga ralista.
Matatanda ang dinukoy ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez, sina Estrada at Villanueva na kumikickback umano sa mga flood control project sa Bulacan. Sinusubukan naming makuha ang panig ng dalawang senador sa nangyari sa rally. Pero nauna na nilang pinabulaanan ng aligasyong sangkot sila sa anomalya. Bit-bit ng mga placards, nag-walk out ng mga estudyante ng iba't ibang colleges sa UP Diliman para sa university-wide Black Friday protest. Karamihan sa kanila nakasuot ng itim. Naglabas sila ng hinaing para panagutin ang mga sangkot sa korupsyon, lalo sa umano'y sabuatan sa flood control projects. Anila, huwag maliitin ng mga politiko ang boses ng kabataang Pilipino. Suportado naman daw ni UP President Angelo Jimenez ang pagpapakita ng outrage ng publiko sa mapayapang paraan. Alinsunod daw ito sa freedom of expression. Sa Antipolo Rizal, ilang katao rin ang nagkasa ng Black Friday protest. Panawagan nila na buwagin ang political dynasty at ang paglaban sa pagnanakaw ng buwis. May mga nakadeploy ring mga pulisya sa lugar para magbantay sa sitwasyon doon. May pinapanigan kami. Ang interes ng ating bayan, ang interes ng masa, pero sa Marcos, sa Duterte, wala kaming pinapanigan dahil parehong akusado sa korupsyon. Mel Git ng mga grupong nagkasa ng mga kilos protesta ngayong araw, panimulang hakbang pa lamang ito sa mas mahabang kampanya ng pananagutan sa gobyerno kaugnay sa mga flood control projects at pag-iipon din daw ito ng suporta para sa mas malaking pagtitipon sa September 21. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Tiklo sa Quezon City ang 4 na miyembro umano ng sindikato na nagbebenta ng lupa na hindi nila pag-aari. Gumagamit pa raw sila ng mga peking dokumento. Nakatutok si John Consulta. Pagkatanggap ng mark money na 1.2 million pesos na mga target, kumilos na mga tauhan ng NBI Organized and Transnational Crime Division. Kayong karapatan na manahimik, kahit ano pong sabihin ninyo, pwede pong magamit laban sa inyo. Huli ang 4 na suspect na umano'y miyembro ng sindikato na nagbebenta ng mga bakanteng lupa na hindi naman sa kanila. Na-recover sa mga suspect ang ilan sa mga dokumentong ginagamit daw nila sa kanilang panloloko. Ayon sa NBI, marami na raw na biktima ang grupo sa Bulacan, Rizal at Metro Manila. Nagsimula ito nung lumapit sa atin yung Department of Human Settlements and Urban Development. Nireport po nila na mayroong isang squatting syndicate dito sa Pasay na nag-o-offer, nagsasabi na silang nagmamay-ari ng lupa dun sa lugar na yon. Ayon pa sa NBI, may ibang paraan pa raw ang grupo para kumita sa mga lupang di naman nila pagmamay-ari. Yung mga representative naman itong ating mga subject, may pinapakita ring SPA na ino-authorize itong mga tao nila na mangolekta ng pera dun sa mga nakatira dun sa lugar na yon. Iginit ng mga suspect na sila ang lehitimong may-ari ng lupa at may desisyon na raw dito ang mga korte. Totoo yan. Nag-aalok kami pero may court order with finality ang inaalok. Dumaan lahat ito sa korte. Hindi kami mag-aalok ng bugus na mga dokumento kung kami man ay mag-aalok sa mga buyer. Pero ayon sa DSUD at LRA, pawang mga peke ang lahat ng kanilang ipinakikitang dokumento. Makikita natin na peke ang title na pinepresenta ng mga suspect. Nakalagay doon na ito ay nagre-range from San Jose del Monte, Bulacan, Malabon, Valenzuela, which is in contravention with the present land registration system. Ingatan lahat ng mga consumer. Meron po tayong National Drive Against Professional Squatter and Squatting Syndicate na humuhuli sa mga gantong klaseng gawain. Nasa NBI na mga suspect, nakakasuhan ng estafa through falsification of public documents at iba pang reklamo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Muling namataan ng mga barko ng China habang nagsasagawa ng multilateral maritime cooperative activity ang Pilipinas, Amerika at Japan sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga sinalay roon ang paglapag ng helicopter sa naglalayag na barko. Nakatutok live si June Veneracion. June!
Emil, sakay kami nitong warship ng Pilipinas, ang BRP Jose Rizal, at nandito kami ngayon sa gitna ng West Philippine Sea kung saan may nagaganap na multilateral maritime cooperative activity. Dalawang warship naman ng China ang nagpakita pero hindi ito nakaapekto sa takbo ng maritime exercise. Mukhang madali lang kung titignan. Pero ang paglapag ng isang helicopter sa naglalayag na barko ang isa sa pinakadelikadong bahagi ng anumang operasyon sa dagat. Ang paglanding ng Agusta Combat Helicopter sa BRP Jose Rizal, ang panimula ng 11th Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan ngayong araw. Ang piloto ng helicopter ay ang isa sa dalawang babaeng opisyal ng Navy na kwalipikadong mag-pilot in command ng Agusta Helicopter. Bukas sa mga barko ng Amerika at Japan naman maglalanding ang Agusta Helicopter na paliliparin ni Lieutenant Mary Joy Feliciano kasama ang kanyang team. Cross-deck landing ang tawag dito. Para sa mga piloto, sir, magandang experience to, sir. So in the future, kung mayroong mga actual operations, everything will be smooth yung pag-conduct namin ng under joint operations. Habang nagsasanay, dalawang Chinese warship naman ang namataan. Nag-radio challenge ang BRP Jose Rizal. To Chinese warship 551, you are sailing in the Philippine Exclusive Economic Zone. This is a Chinese warship that enjoys sovereign immunity. We are taking legal military operations beyond the territorial waters of all the littoral countries. Sa kabila niyan, nagpatuloy ang maritime exercise sa West Philippine Sea. So far, hindi naman po sila nakaka-affect sa activities po natin. Hindi tayo masisindak. Bukas naman ay sabay-sabay na maglalayag ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Japan malapit sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Sasabay nito ng paglipad ng mga air assets ng mga kalahok na bansa. Balik sa Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Bad news at good news naman, kaugnay ng singil sa tubig. Tataas ang singil ng Maynilad simula Oktubre hanggang Disyembre. Pero bababa naman ang singil ng Manila Water. May paraan din para makamenos lalo kung 4-piece beneficiary. Nakatutok si Bernadette Reyes. Idagdag na sa kailangan yung budgetan ngayong Burr months ang mas mahal na water bill kung Maynilad customer kayo. Simula Oktubre kasi 40 centavos ang dagdag sa mga residential customers na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa. 1 peso and 53 centavos naman ang dagdag kung 20 cubic meters at mahigit 3 piso kung 30 cubic meters. Dahil ito sa tinatawag na foreign currency differential adjustment o pagbabago sa palitan ng piso kontra dollars, yen at euros na siyang pambayad ng mga water concessionaire sa kanilang foreign loan. Pero ang singil ng Manila Water bababa mula Oktubre hanggang Disyembre. 64 centavos ang bawas sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa. 1 peso and 43 centavos na bawas sa bill ng mga kumukonsumo ng 20 cubic meters at halos 3 piso naman sa mga may konsumo na 30 cubic meters. Ito po ay ang mekanismo na ginagawa ng MWSSRO that was approved by the MWSS Board of Trustees at ang Department of Finance na para po payagan ang Manila Water at Maynilad na i-recover ang kanilang losses at ipasa din ang kanilang mga gains. Meaning po dyan, no over-recovery or under-recovery. Sa mga mahihirap, kabilang ang mga miyembro ng 4Ps, maaaring mag-apply sa Enhanced Lifeline Program para mapababa ang water bill. Para sa mga Manila Water customers na kumukonsumo halimbawa ng 10 cubic meters, sa halip na mahigit 250 pesos ang bayarin, magiging 91 pesos na lang. Sa Maynilad customers naman, sa halip na 182 pesos, magiging 151 na lang. Kailangan lang sagutan ng application form, laki pa ng 4-piece ID o anumang patunay na mababa ang kita ng pamilya, valid government ID at proof of billing. Just get a form from Manila Water or Maynilad, pwede na po silang mag-avail ng Enhanced Lifeline Program.
Kasi wala pong masyado nag-register. Ngayong pumasok na ang bare months, lumalaki ang gastusin. Sumabay pa ang dagdag singil sa tubig. Pero may mga paraan naman para makapagtipid sa konsumo. Yung pinaglabahan, nililinis sa banyo, ibinibu sa bowl para medyo tipid ng konti sa tubig. Gumagamit kami ng palanggana, pipis-pisan muna yung mga pinagkainan bago siya sapunin para... Tapos mahina lang yung tubig sa gripo, hindi sinasagad. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Hirap na umanong makakilala at makaalala si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanyang legal team, kaya hiniling nila ang indefinite adjournment sa pretrial Chamber 1. Hamon naman ang kampo ng mga biktima ng drug war, pagsusuri ng mga independent expert. Nakatutok si Salima Refran. I would like firstly to confirm your identity. Could you provide us with your full names, please? Ang Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. My birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, ang huling beses na nakita siya sa publiko. Halos 6 na buwan mula niyan, sabi ng mga abogado niya, ang dating Pangulo hindi na umano nakakilala ng ilang kaanak, pati abogado, o nakakaalala ng mga pangyayari, lugar o oras. Yan ang laman ng request for indefinite adjournment ng kampo ni Duterte sa Pre-Trial Chamber 1 na isinapubliko ng International Criminal Court o ICC. Sa request ng kampo ni Duterte, sinabing may cognitive impairment ang dating Pangulo at hindi na raw inaasahang bubuti ang kondisyon nito. Sumailalim na nila sa iba't ibang pagsusuri si Duterte tulad ng MRI, CT scan at neuropsychological evaluations. At lumabas daw na apektado na ang alaala ng dating Pangulo, pati na ang kanyang pagkilos at ang kakayahan niya para umintindi at mga tuwiran. Hindi na raw naiintindihan ni Duterte ang dahilan kung bakit siya nakadetain ngayon. At wala na raw kakayahan na gumawa ng mga desisyon para sa sarili. Matatanda ang dinala sa ICC si Duterte para paharapin sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng madugong kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Sabi ngayon ng kanyang mga abogado, unfit to stand trial si Duterte at hindi raw makabuluhang makakalahok sa legal na proseso laban sa kanya. At kahit anong treatment pa raw ang gawin, hindi na raw mababalik si Duterte sa anilay state of legal competence. Kaya gusto ng kanyang mga abogado na lahat ng legal proceedings at mga pagdinig ay ma-adjourn indefinitely. Nauna nang pinagpaliban ng confirmation of charges hearing ni Duterte na nakatakda dapat sa September 23 para pag-aralan ng hiling ng kanyang kampo. Hindi ito sinang-ayunan ng isang hukom. Sabi ni Judge Maria Socorro Flores Liera, dapat ibinasura ang hiling ni Duterte at pinagpatuloy na lang ang confirmation of charges hearing na tatalakay lamang kung may sapat na ebidensya ba para sabihing maaari niyang nagawa ng nasasakdal ang krimeng pinangaharap siya. Ang mga usapin sa fitness ng isang akusado at assessment tungkol dito ay nasasakop na raw ng trial court. Noong September 9, isang araw matapos ang pagpapaliban sa pagdinig kay Pangulong Duterte, kinamusta ang lagay nito sa pamamagitan ng bunsong anak nitong si Kitty Duterte. How is he? Specifically po ma'am, the court of course canceled the confirmation because he's not fit to stand trial. So we want to know how is he physically and otherwise, no? Obviously I cannot delve into that. I'd like to reiterate that we were advised to refrain from sharing information about our visits with him. But all I can assure you is that he is alive and well. But he seems healthy. Yes. And strong.
no reason for anyone to worry about him. No reason to worry. But ayun, as I said, I cannot discuss more. Ipaparating naman ng kampo ng mga biktima ng drug war ang pagkadismaya at pagkontra sa postponement sa pre-trial chamber sa pamamagitan ng ICC prosecutor. Nais din nilang magkaroon ng isang panel ng independent experts para sumuri kay Duterte. May GC ba itong mga ito? Yung legal team at yung mga anak? Kasi wala namang kaming narinig sa mga kapamilya niya na iniinda niyang sakit o kaya itong sinasabi nila na cognitive impairment on multiple domains. O para sa mga pamilya, ang question nila ay una, lokohan ba ito? Pangalawa, drama na naman ba ito? At pangatlo, paano kami? Paano ang hustisya para sa amin? Nais din ng mga pamilya ng mga biktima ng drug war na makakuha rin ng kopya ng medical records ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Zookeeper for a Day, si PBB ex-housemate Vince Maristella na guest sa upcoming episode ng Born to be Wild. At may na-realize daw si Vince at the end of the day. Alamin kung ano sa chika ni Nelson Canlas. Pahinga muna sa pagpapakilig sa TikTok. At sa acting grind si Kapuso ex-PBB housemate Vince Maristella. Tagal na kitang mahal. Dahil this time, zookeeper naman ang kanyang gagampanang role. Ako si Vince, kasama si Doc Nielsen. Born to be wild! Woohoo! Curious din kasi ako kung paano ito inaalagaan at kung anong mga treatments ang binibigay ni Doc sa mga hayop na nandito. Kasama si Doc Nielsen Donato, may experience ni Vince how to take care of wild animals sa zoo. Gaya ng mga blue and gold macaw parrot. Magpapakain din si Vince ng mga leyon at tigre. At tutulong siya sa paghuli at pagbibigay ng treatment sa isang buhaya. Matapos malinisan, tinanggal namin ang mga dead tissue sa kanyang mga sugat. Pagkatapos, binalik din namin ito sa kanyang kulungan. One, two, three. It's a fine rainy day. We've been productive. So, thank you, Vince. Marami raw realization ang Sparkle Star matapos ang collab episode na ito. Animals are also, naglo-long din sila ng love. And isa yun sa mga na-realize ko na sinabi din ni Doc, as a human, hindi din nakakalayo kung ano din yung mga pangangailangan ng animals. Mapapanood ang Born to be Wild tuwing Linggo alas 9 ng umaga. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ibinasura na ng Office of the Ombudsman ang reklamo ni Senator Amy Marcos laban kay Justice Secretary Crispin Remulla. Kinumpirma yan ang kalihim sa isang text message sa GMA Integrated News. Pati na ng tanggapan ni Senadora Marcos na maghahain na raw ng motion for reconsideration sa desisyon ng Ombudsman. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng Ombudsman. Ang reklamo ay nagbunsod sa report ng committee ni Marcos sa Senado na nag-imbestiga sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong March 11 at pagpapaharap sa kanya sa ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. Lumabas anya sa pagdinig na may criminal and administrative offenses ang high-ranking government officials na umaresto. Nauna nang sinabi ni Remulla na ginawa lang nila ang kanilang trabaho alinsunod sa batas. Si Remulla ay isa sa mga aplikante para maging susunod na ombudsman. It's official, bukas na at ready nang tumanggap ng enrollees na gustong matutong maging bad, bongga, and brave ang Kontrabida Academy. Isa sa mga bida sa pelikulang yan, si Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa na makakasama pa ang mga veteranang kontrabida ng Philippine showbiz. Makichika kay Nelson Canlas. Kontrabida ka ba? Yung mala-veteranang Celia Rodriguez at Odette Can na nanlilisik ang mata.
Itatakwil kita! O di kaya naman nakakatakot na atake gaya ni Jean Garcia. Kumakahabol yung jet ski dun sa speedboat. Nakapanggigigil sa inis gaya ng ginagawa ni Pinky Amador. Na siya ang dahilan kung bakit namatay si Lolo Pepe? O baka naman mas kaya mo ang dekalibreng sampal ni Gladys Reyes. Tao ka. Welcome to the Contrabida Academy. Kung hindi at ayaw mong maging api-apihan in your life, let the experts teach you. Sina Barbie Fortesa at Eugene Domingo magtuturo para maging perfect kontrabida sa pelikulang Contrabida Academy. Kayo ba mga artista, pangarap nyo yung magkaroon ng isang iconic kontrabida role? Oo, I think. Oo, parang isa siya sa mga, ako personally, isa siya sa mga characters or roles na gugustuhin ko na mapalagay sa aking profile, ganyan. Yung parang, ito at least masasabi ko na nakaya ko tong gawin or at least na-experience ko siyang gawin, ganyan. Kasi gusto ko rin syempre ma-explore ang iba't ibang characters, hindi lang basta mabait, ganyan. First time ni Barbie to play a kontrabida years ago sa seryeng Heartful Cafe. Kahit guest lang ako dun sa show na yun, ng Heartful Cafe, sobrang memorable sa akin nun kasi sobrang in-enjoy ko talaga yung character. Kasi nga first time kong mag-play ng villain eh. So talagang chinannel ko ang aking inner Miranda Priestley and yung fantasy ko talaga. Ano ba yung qualities ng isang magaling na kontrabida para gustong-gusto ng mga tao to? Oh my God, we're all fans of a great actress na pag nag-portray ng kontrabida, talagang ginagawa niya yung hindi mo kayang gawin bilang audience. Unang-una, ang ganda niya mag-ayos ng sarili niya, di ba? Fashionable. Yes, fashionable. Number 2, ang galing niyang makipagsagutan na tatameme ka na lang. Witty. Very witty and manipulative. Yes. And gusto ko yung sexy. Kasama rin sa pelikula ang ilang kapuso stars katulad ni Carmina Villarruel, Yasser Marta at Isabel Ortega. Kailangan may pinaniniwalaan ka, may pinaglalaban ka. Kasi hindi masamang tao ang kontrabida, napipilitan lang silang gumawa ng masama dahil may pinaglalaban sila. Minsan, pag kailangan talaga maging kontrabida para ipaglaban ang sarili mo. And that's what I love about this film so much. Jam-packed din ang cast na kinabibilangan ng iba pang seasoned kontrabida ng Philippine Entertainment at iba pang veteran actors. Sa launch kagabi, di rin nawala ang pag-alala ng cast at crew sa namayapang OG at reyna ng mga kontrabida na si Sherry Hill. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sibak sa pwesto ang mga pulis Maynila na nagdeklara ng pag-aresto sa ilang umunoy suspect nitong Miyerkules. Pero ang lumalabas sa investigasyon, sinaktan at ninakawan umano ng mga pulis ang mga dinampot nilang lalaki. Nakatutok si Maki Pulido. Nag-uusap sa gilid ng kalsada nitong Martes ang nakaputing si Chester Dumaran at nakaitim na si Nicole Owen Suliasa nang paligiran sila ng 8 lalaki at saka pinusasan. Pagkatapos ay isinakay si Dumaran sa itim na SUV habang si Suliasa ay isinakay sa pulang sedan. Nangyari ito bandang 3:30 ng hapon. Pagsapit ng hating gabi, muling makikita ang black na SUV na nakaparada sa tapat ng isang kainan. Mula sa SUV, makikita ng tumatakbo palayo si Dumaran. Pagkatapos ng ilang minuto, may mga humahabol ng mga lalaki. Nasa loob na ng parehong sasakyan si Suliasa. Ang National Police Commission nababahala sa mga nakuhanan ng CCTV hating gabi ng September 10. Taliwas kasi yan sa sinabi ng Manila Police District Drug Enforcement Unit na inaresto nila si Suliasa sa drug enforcement operation na ikinasa sa parehong oras. Sa affidavit of operation, ang itim na SUV ito ang inilistang ginamit na sasakyan sa operasyon. Nakakulong ngayon si Suliasa sa Manila Police District dahil sa kasong possession and distribution of illegal drugs. Inilistang at large si Dumaran. Ang nakasulat po na nangyari po na inaresto sila ay September 10 na po, 2025 at around 12:50 a.m. in front of Sizzling Restaurant.
Ang totoong nangyari ayon kay Dumaran, isinakay sila sa sasakyan, inikot sa ilang bayan sa Rizal, pinagnakawan at sinaktan. Pagkatapos ay saka lang nagpakilalang pulis ang mga dumukot sa kanila. Pagkuha po ng cellphone ko, meron po akong GCash account doon. Pinabuksan po sa akin, kinuha po nila yung laman ng 9,000. 10 buwan ko pong inipon yun, ma'am, para po sa 1 taon ng anak ko. Kasama rin umano sa sasakyan noon ang hepe ng Manila Police District Drug Enforcement Unit. Iniimbestigahan ng NAPOLCOM ang mga pulis na nasa sasakyan. Ang hepe na isang police major, 2 master sergeant, 2 staff sergeant, 1 corporal at 1 patrolman. Sinundo po namin si hepe nila sa headquarters. Then gumawa po sila ng plano sa gilid lang po ng sasakyan habang nasa loob po kami ng sasakyan. At saka pa na po kami umalis patungo po ng Rizal. Humihingi ngayon ng proteksyon ng mga biktima, lalo na para kay Suliasa na nakadetine ngayon sa Manila Police District. Pag malaman po ng mga pulis na na lumalaban po kami para sa asawa ko kasi maninis po yung konsensya ng asawa ko. May gawin po silang masama sa asawa ko kasi po nandun po sa loob yung asawa ko. Ayun lang po yung kinakatakot ko. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ng MPD, pero pinarelieve na sa pwesto ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga sangkot na pulis. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Malayo pa pero malayo na. 10 strong years na sa showbiz industry, si pambansang Ginoo David Licauco, bagay na sobrang niyang ipinagpapasalamat. Sama-sama nating balikan ang milestone sa kanyang karera at paglagpas sa mga hamon. Makichika kay Athena Imperial. Mula kay Ginoong Fidel ng Maria Clara at Ibarra, Hiroshi Tanaka ng Pulang Araw, Karding ng Maging Sino Ka Man, at marami pang ibang role, mapa-drama, action at iba pa. Isang dekada nang napapanood sa TV at big screen si David Licauco. Malayo pa, pero malayo na nga ang narating ni David na noong una ay hindi naman daw inakalang magiging artista siya. Feeling mo, it's a far-fetched idea. Growing up, feeling ko nung simula, basketball talaga. And then nag-shift siya nung pag-graduate ko, naisip ko na magnenegosyo ko. But then, the showbiz opportunity came. So, here I am. Dapat nga, mag-thank you pa ako sa'yo eh. Beyond grateful si David, maging sa simple roles niya noong nag-uumpisa pa lang. Yung mga roles na maglalakad lang ako or like konting linya lang, di ba? If I didn't do that, if I didn't start from that, I wouldn't be where I am today. Kwento pa ni David, vivid memory niya ang hindi niya pagpasok sa basketball varsity team niya when he was 11 years old. This failure, he said, pushed him to always do his best. I feel like dahil sa kanya, naging passionate ako sa lahat ng ginagawa ko. Dahil sa kanya, it felt to me na I wanted to reach higher goals. I hope he's proud of me. During this milestone in his acting career, sino-sino pa nga ba ang gustong makasamang aktor ni David sa TV or movie project? Gusto ko makatrabaho si Joshua Garcia, di ba? Kasi napakagaling niyang actor. Catherine Bernardo, or like Ding Dong Dantes, yeah, and Dennis Trillo. Nami-miss ko na siya katrabaho. Yeah, and of course Barbie. Ang unang manager ni David sa GMA Network na si Miss Joy Marcelo na ngayon ay first vice president na ng Sparkle GMA Artist Center, proud sa continuous progress ni David. He looks carefree, parang tatawa-tawa, but he's really a serious person, especially when it comes to his craft. He keeps on learning, tanong yan ng tanong, even with the directors, even with his co-actors. I am very proud of him. Sparkle is very proud of him. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings. Hindi lang naman ngayon may mga opisyal ng gobyerno na nasangkot sa katiwalian. Mula sa mga dating senador hanggang sa mga dating pangulo, marami nang naakusahan at meron pang nakasuhan. Ang tanong ng taong bayan, may napanagot na ba noon at paano naman ngayon? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Minsan sa ating kasaysayan may nakulong ng dating Pangulo, ilang senador at mga dating opisyal ng gobyerno matapos madawit sa katiwalian.
Nariyan ang kontrobersya kaugnay sa pagtanggap umano ng weteng payola at stock manipulation na nauwi sa impeachment at pagpapatalsik sa pwesto kay dating Pangulong Joseph Estrada. Si Estrada nakulong at nahatulang guilty sa kasong plunder pero kalaunan ay nabigyan ng executive clemency. Nariyan ang umunoy maanumalyang NBN-ZTE deal noong 2007, maling paggamit ng pondo ng Philippine Charity Sweepstakes at fertilizer fund scam o pondo ng fertilizer na nagamit umano sa kampanya sa 2004 elections. Naaresto pa nga si dating Pangulong Gloria Arroyo at nakulong. Pero nakalaya din noong 2016 matapos mapawalang sala sa kasong plunder. Nakulong sa kasong plunder si Janet Lim Napoles at mga senador na sina Bong Revilla at Jinggoy Estrada habang na-hospital arrest si Juan Ponce Enrile. Pero napawalang sala sina Revilla, Estrada at Enrile. Ngayon si Napoles na lang ang nakakulong matapos mahatulan. Panahon ni dating Pangulong Duterte sa panahon ng pandemya, sinasabing may katiwalaan ding nanalasa ang umano'y overpriced medical supplies na binili ng gobyerno sa Pharmaly Pharmaceutical Corp. Nasa korte pa ang kaso at nakakulong si Lloyd Christopher Lau, dating opisyal ng Procurement Service ng Budget Department. At ngayon nga, nalantad naman ang sabwatan sa maanumalyang flood control projects. Sa pagsusuri raw ng grupong Right to Know Right Now, isang Freedom of Information Advocacy Group, nakita nilang naging mas malawak at garapal ang katiwalian sa flood control. Nagbaba ng project si ganyan, ang ganyang politiko, ibababa sa field, let's say sa DPWH, and that project was the result of, that's why it was identified with the politician, is because it's the politician that was responsible for the insertion of that project in the GAA. At may sinasabi na nalagay pa lang sa GAA ay tumatakbo na yung SOP. Hindi pa nagbabayaran o hindi pa nga nabibid, tumatakbo na yung SOP. Ngayon kaya nakikita, but how brazen the system has become. Panawagan ng grupo sa gobyerno, tiyaking mapapanagot ang dapat managot. Si Pangulong Marcos may binuo ng Independent Commission for Infrastructure na hahabol sa mga nangurakot sa pondo para sa flood control projects. They have subpoena powers to investigate anything and anyone. Sa ngayon, hindi pa rin pinapangalanan kung sino ang bubuo sa komisyon. Ang DPWH nagsimula ng maghain ng mga kaso laban sa ilang opisyal ng kagawaran. Ang pangako ni Secretary Vince Dizon, hindi raw ito matatapos sa pagpapakulong ng mga sangkot. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo. Gagawa rin daw sila ng mga polisiya para masarhan ang butas na nagiging daan ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Pero paano matitiyak na kapag humupa na ang ingay at nabaling na ang interes ng publiko sa iba, patuloy na sisingilin ang mga nagkasala? Sabi ng Right to Know Right Now, dito papasok ang kahalagahan ng pagluluklok ng matinong ombudsman na magpupursige sa kaso. Naglabas din ang Right to Know Right Now Coalition ng isang statement that calls for a bold and correct choice for the next ombudsman, one that is fiercely independent and proactive. The greater mandate and responsibility falls on the institutions constitutionally designed to provide us precisely that function, and that's the Office of the Ombudsman. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang paghanap sa bagong ombudsman na hahalili sa nagretirong si Samuel Martires. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Maging sa Ilocos Norte na mismong probinsya ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga flood control project ang mga kumpanyang konektado sa mag-asawang Diskaya. Ang ilan, sira ng ating puntahan kahit
Wala pang isang taon. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Emil, nandito nga ako sa isa sa mga nasirang flood control project na konektado sa mga diskaya dito sa Ilocos Norte. Ilang buwan pala daw ito nang rumagasa at dumaan dito at nasira ito ng bagyong Egay. Ang kapuna-puna ay magkakadikit at halos pare-pareho ang presyo ng mga proyekto rito. Sa 3.5 kilometro lang na bahagi ng Bongo River sa Nueva Ecija, Ilocos Norte, 15 flood control projects na agad ang pinondohan mula 2022 hanggang 2023. Ang kabuuang presyo, 1.16 billion pesos. 3 kumpanya ang naka-corner sa mga proyekto batay sa datos na sinuri ng GMA Integrated News Research mula sa sumbongsapangulo.ph website. Yan ang Alpha and Omega General Contractor, St. Gerard Construction at St. Timothy Construction Corporation, mga kumpanyang pag-aari o konektado sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Siyam sa mga proyekto nila sa Bongo River, pare-parehong mahigit 96 million pesos. Marami dito sira na. Bahagi ito ng milyong-milyong pisong flood control project ng DPWH dito sa Bongo River sa Nueva Ecija na wala pang 3 taon ay nasira na ng mga dumaang baha. Na-audit naman daw ng COA at napatunayang eto nga, nagawa ang proyekto. Pero kung pasok ba ito sa specification, hindi pa masagot ng mga otoridad. Maliit lang ang sirang bahagi ng river wall na ito, pero sa kabilang pampang, washed out ang malaking bahagi ng halos bagong gawa at konkretong river wall. Wala pang 1 taon mula nang matapos ang proyekto, sinira na ito ng bagyong Egay. Malakas kasi yung tubig hanggang dito eh. Nasira lahat yung mga kondyan. Yung mga tupin dyan. Nagulat ho ba kayo na nasira agad? Oo. Di namin nakalain ganyan pala yung lakas ng tubig. Hininga namin ng pahayag ang mga opisyal ng munisipyo, pero walaan nilang pwedeng sumagot sa aming mga tanong tungkol sa proyektong ayon sa kanila ay hindi dumaan sa lokal na pamahalaan. Gayunman, sinamahan kami ng isang local department head sa kondisyong hindi namin ipapakita ang kanyang muka. Bagaman walaan niyang nagreklamong mga residente, kung sila niyang tatanungin, may ibang lugar sana rito na mas nangangailangan ito. Nilapitan namin ang bahagi ng river wall na sinira ng rumagasang tubig. Parang ito yung dugtungan ng lumang river wall tsaka yung bago. Pero yung ilalim nito talaga puro bato na. Ito, yan. Kapansin-pansin sa bahaging ito ng nasirang dike, may isang piraso lang na bakal yung makikita. At yung kapal ng semento sa ibabaw nito, ilang pulgada lang. Ang ilalim nito, puro bato na. Pero hindi lang sa Bongo River may proyekto ang mga kumpanya ng mga diskaya. Katunayan, sa 36 na flood control project sa Nueva Ecija, 32 ang pinaghati-hatian ng 5 kumpanyang konektado sa mga diskaya. 16 sa proyektong ito noong 2022 hanggang 2023, pare-parehong nasa mahigit 48 million pesos ang halaga. 2 naman ang eksaktong 79,130,000 ang presyo. Sa kabuuan, 1.96 billion pesos ang proyektong nakuha ng mga diskaya sa Nueva Ecija para sa taong 2022 at 2023. Sinubukan namin kunin ang panig ng kampo ng mga diskaya pero wala pa silang tugon sa ngayon. Tanong ngayon ng mga taga rito, Emil, ay kung pasok pa sa warranty itong mga nasirang dike at kung kailan ito maaayos. Sa kabuuan, mahigit 10 bilyong piso ang halaga ng mga flood control projects na itinayo dito sa Ilocos Norte. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Mga kapuso, sa mga may lakad ngayong weekend, maging handa sa pag-ulan at magdala po ng payong. Magpapaulan kasi sa malaking bahagi ng bansa ang low pressure area na huling namataan 335 kilometers sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, kumikilos ito pa west-northwest ng inaasahang tatawid sa kalupaan ngayong weekend. Sa Lunes, inaasahang nasa West Philippine Sea ang LPA at dahil nasa dagat, hindi inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito sa susunod na linggo. Sakaling mangyari yan at nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin niyang bagyong Mirasol. Bukod sa LPA, patuloy ring makaka-apekto ang easterlies at localized thunderstorm. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas sinaasahan na ang ulan sa Bicol Region at Eastern Visayas. Halos buong bansa naman ang uulanin sa tanghali hanggang gabi. Asahan ang matitinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Palawan, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa linggo,
Asahan ang pag-ulan sa umaga sa malaking bahagi ng Luzon. Halos buong bansa na rin ang uulanin pagsapit ng tanghali. May katamtaman hanggang matinding pag-ulan lalo na sa malaking bahagi ng Calabarzon, ilang bahagi ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila, gaya na nangyari kaninang hapon, posible ang biglaang buhos ng ulan kaya doble ingat mga kapuso. Bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Metro Manila kasunod ng biglang buhos ng ulan kanina. Bukod sa mga pagbaha, may naputol pang poste at natumbang puno. Nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, panandali ang buhos ng ulan pero ang epekto nagtataga gaya ng perwisyong baha sa ilang mga kalsada at ang mabigat na daloy ng trapiko na nag-iwan sa maraming mga pasahero na mas stranded hanggang sa mga sandaling ito. Malakas na ulan at hangin ang naranasan sa Quezon City bandang alas 2 ng hapon kanina. Mabilis binaha ang ilang lugar tulad na lang sa Quezon City Circle. Yan mga kapuso, ingat din po ha. Nagkaroon din ng gutter deep na baha sa Mother Ignacia Avenue. Hirap ang maliliit na sasakyan sa pagdaan sa baha. Gutter deep din ang baha sa bandang kanto ng East Avenue at EDSA, maging sa EDSA Kamuning. Nakaranas din ang pagbaha sa Visayas Avenue dahil sa biglang buhos ng ulan, maging sa Central Avenue. Nang bahagyang tumila ang ulan, tumambad ang ilang pinsala, tulad ng naputol na poste at lumaylay ng mga kable sa Quezon Avenue. May punong natumba sa Scout Madrinian. May mga sasakyang nabagsakan ng puno sa Barangay Pinyahan. May mga pasahero ring stranded sa MRT Kamuning Station dahil sa malakas na hangin at ulan. Malakas din ang ulang naranasan sa ilang bahagi ng Maynila, pati sa Marikina, tulad sa Marcos Highway. Kasunod ng mga pagbaha, mabigat na daloy ng trapiko gaya rito sa may Quezon Avenue corner Banawi Street ang problema. Halos magsalasalabat na nga yung mga motorista dahil pilit na sumisingit sa mabagal na usad ng trapiko. Ganyan din ang sitwasyon sa bahaging papuntang Santo Domingo, maging sa Quezon Avenue underpass papuntang Maynila. Punuan din ang mga sasakyan kaya ang maraming pasahero stranded. Gaya ni William na 2 oras na raw nag-aabang na masasakyan papuntang Fairview. Ulan po kasi pagka ganito maulan, mahirap na po sumakasakay kasi siksikan na yung tatas. Pahirapan pa makapasok sa sasakyan. Mas mahirap pa din kasi umulan, traffic, mayroon pa yatang rally, kaya mas mahihirapan kami. Vicky, sa mga sandaling ito, nandito ako ngayon sa may Quezon Avenue. No? Itong area na ito, sa kinaroroonan ko, ay papunta ng Quezon City. Sa mga sandaling ito ay medyo umuusad. Mas mabilis na yung usad ng mga sasakyan papuntang Quezon City. Pero pagdating doon sa may bandang papuntang West Avenue, ay talagang bumibigat ulit yung daloy ng trapiko. Maging doon sa kabilang side, papunta naman ng Maynila, medyo umuusad na rin po yung mga sasakyan. Pero hanggang sa mga sandaling ito, marami pa rin tayo nakikita na mga stranded na pasahero nag-aabang ng masasakyan. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Quezon Avenue. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Natuntun po ng GMA Integrated News sa Quezon ang construction company na iniugnay ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez kay Senador Jinggoy Estrada. Nadiskubre rin naming may ilang proyekto ang kumpanya roon na hindi pa tapos kahit na 2024 pa ang target na completion date. Nakatutok si Ian Cruz. Yung pera po na yun, yung nasa bahay na po yun, I think... Lumutang ang pangalang WJ Construction nang banggitin ito ni dating District Engineer Bryce Hernandez kaugnay sa mga kickback na flood control projects. This was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Nasangkot pa ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada dahil staff daw niya ang Beng Ramos na contact daw ng WJ Construction. Itinanggi ni Alcantara na may ganitong usapan at project. Itinanggi rin ni Senador Jinggoy na may kinalaman siya sa proyektong ito at wala rin daw siyang staff na Beng Ramos. Pero may CCTV daw na hawak si Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson
nang magpunta raw ang taga WJ Construction sa Senado. Dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan yata Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya. Sa sumbong mo sa Pangulo website, may isang proyekto na nakalista sa WJ Construction na flood mitigation structure sa Estero de San Miguel sa Barangay 385 sa Manila City sa halagang 24.5 million pesos na may completion date na June 2024. Maayos ang proyekto at gumagana raw ito, sabi ng kagawad sa lugar. Sa DPWH website naman, may iba pang proyekto ang WJ sa Maynila at Quezon Province. Sa Notice of Award document na ito mula sa DPWH website, may halos 10 milyong pisong kontrata na na-award sa WJ Construction para sa pagpapatayo ng flood control mitigation project sa Barangay 6, Lucban, Quezon. August 13 lang ito na-award. 2 araw lang matapos ang press briefing ng Pangulo tungkol sa mga flood control project. Nagpunta ang GMA Integrated News sa Lucban pero di namin nahanap ang proyekto. Wala pa rin daw nababalitaan ang Municipal Engineering Office kung nasimula na ang proyektong ito. Ang meron daw na proyekto ng WJ ang konstruksyon ng bypass and diversion road malapit sa bagong Municipal Hall ng Lucban na patungo sa bayan ng Tayabas at Pagbilao. Sa karatula, makikita na mahigit 68 million pesos ang proyekto na mula sa 2024 national budget. Nagsimula ito April 2, 2024 at dapat tapos na no October 2024. Pero tila di pa tapos ang proyekto. Sabi ng mga trabahador na nakausap namin, walang trabaho kanina dahil hindi raw maganda ang panahon. Hindi kasama ang WJ sa 15 contractors na sabi ng Pangulo ay nakakuha ng bulto ng flood control projects mula taong 2022 hanggang 2025. Nakuha namin ang isinumiteng audited financial statement ng WJ Construction sa Securities and Exchange Commission. September 21, 2021 ito nabuo. Isa itong one-person corporation. Ibig sabihin, iisa lang ang stockholder na ito at ito na rin ang director at president. Base sa mga dokumento na isinumite sa Securities and Exchange Commission, isang Warren Jose ang tanging stockholder, direktor at presidente ng kumpanya. 30 million pesos ang capital stock ng kumpanya. Nasa Lucena City ang opisina ng WJ Construction Corporation. Isang babae lang ang humarap sa amin. Ang legal officer daw nila ang magbibigay ng pahayag kaya iniwan namin ang contact number sa kanya. Ang babaeng nakausap din namin ang sumagot sa teleponong nakalagay sa DPWH document ng WJ Construction. Sa impormasyon ng City Hall ng Lucena, updated daw ang permit at pagbabayad sa City Treasurer's Office ng kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Tiwala pa rin ang Japanese investor sa gobyerno ng Pilipinas sa kabila ng mga issue sa katiwalian lalo na sa flood control projects ayon sa Finance Department. Tiniyak yan ni Finance Secretary Ralph Recto sa pagdalo niya sa Philippine Economic Briefing sa Osaka sa Japan. Ibinida roon ni Recto ang magandang takbo ng ekonomiya ng bansa at ipinanghikayat ito para patuloy na mamuhunan ang mga Hapon sa Pilipinas. Mga mag-i-invest sa infrastruktura, renewable energy, digital economy at manufacturing ang ilan sa mga nililigawan ng Pilipinas sa Osaka. Bukod sa pamumuhunan, umaasa ang bansa na lalong mapauunlad sa tulong ng Expo ang turismo sa Pilipinas na ipinagmalaking isa sa economy driver ng bansa. Unti-unti nang inailalahad kung bakit si Dea ang napili ng Brilyante ng Hangin na maging bago nitong tagapangalaga sa Encantado Chronicles Sangre. Pero bago ang kanyang pag-aaklas laban kay Kera Mitera, bumiyahe muna sa Pajensan ang New Gen Sangres para magpasaya ng mga kapuso doon. May report si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Ngayong sumidhi na ang galit ni Sangre Dea, played by Angel Guardian. Kahit gaano pa karami ang iyong nasasakupan, wala ni isa sa'yo ang magbibigay ng pagmamahal dahil sa iyong kasamaan! Dahil sa ginawa ni Kera Mitena, Rian Ramos sa kanyang ina. Hamunin mo ko ulit. At hindi lamang ang aking kamay ang hahagupit sa iyong katampalasanan.
Mag-uumpisa na ang pag-aaklas ni Dea sa lahi ng Miniave. Ang pera na yung tinutukoy ay aking itinatatwa. Ngayong gabi, aabangan ang kanyang gagawin laban kay Mitena. Pero magtatagumpay kaya siya sa kanyang binabalak? O malalagay ang kanyang buhay sa malaking panganib? Patid mo ang kaparusahan sa matinding pagkakasala. Bago ang kaabang-abang na episode na yan, time out muna sa intense scenes ang mga kapwa sangre ni Dea na sina Sangre Terra Bianca Umali, Sangre Flamara Faith Da Silva at Sangre Adamus Kelvin Miranda na bumisita sa tuna capital of the Philippines, General Santos City. First stop, food trip na mga ipinagmamalaking dish doon tulad ng tuna. Sarap! So fresh, so good. Parang napakain ako ng kanin. At ng balbakwa o sabaw na mula sa balat ng baka na may herbs and spices. Isang yakap na mainit na masarap sa puso. Na-enjoy rin yan ni Daron John Lucas na kasama rin ng sangre sa Jensan trip. Sobrang sarap talaga. Favorite ko to eh. Isa sa mga favorite ko to na soup. Siyempre, hindi pinalampas ng Encantadia Stars ang pagkakataon para magpasaya ng mga Encantadics sa isinagawa nilang Kapuso Mall Show sa KCC Mall, Jensan. Kanya-kanya silang way to show their love and appreciation sa fans. Abisala, mga kapuso! Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Happy weekend, Iya. Salamat, Iya. Happy weekend. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.